umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, ay tayo ho ay dumulog sa panalangin. Mahabagin naming Ama, salamat po sa iyong biyaya ngayong umagang ito at binigyan kami ng pagkakataon upang pag-aralan ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa amin sa tulong po ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong mga salita ay maging ah, pagpapala sa aming Panginoon upang lumakad kami na maging kawangis ng aming Panginoon sa Kristo sa aming pananampalataya. Nawa, Panginoon, ay ikaw ang siyang maitaas, maparangalan ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral na Saved to be Grace ni Jerry Ragg, gusto ko sanang malaman o kamustahin ang bawat isa sa kanilang buhay pananampalataya. Kamusta ho ang inyong spiritual discipline? Meron ho bang improvement? Meron ho bang struggle? Meron ho bang pangangailangan? Or lalo ho ba tayo ang nagpupursige sa ating mga spiritual na disiplina? O lalo ho tayong lumalayo sa ating mga disiplina? Okay? Bakit ko naitanong ho? Dahil sa atin, karamihan pa rin ho sa ating mga mananampalataya ay namumuhay pa rin sa damdamin kaysa sa pang-unawa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron pa rin kaakibat ang iyong nararamdaman upang ikaw ay umunawa sa salita ng Diyos. Ang mga makalamang Kristiyano o ang buhay pa rin natin dahil tayo nabubuhay sa laman, minsan or kadalasan, hinihikayat itong hindi tayo maglingkod, hindi tayo manalangin, or hindi tayo mag-aral ng salita dahil sa ating mga nararamdaman. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang ating nararamdaman ay kasalungat ng ating sinasabi ng Diyos para sa atin? Kailangan po natin maunawaan na dapat gawin ang sinasabi ng Diyos, gusto man natin o hindi. Iyan ang tunay na kahulugan ng isang mananampalataya. Alam niyo ho na ito ang kapansin-pansin sa ating panahon ngayon. Okay? Kapag pinag-uusapan ang pananampalataya or simpleng pag-unlad sa kabanalan, minsan, tulad ng marami, hindi tayo nakakakitaan ng mga ganitong klaseng pag-uugali or pagkilos. Okay? Dahil naghahanap tayo ng dahilan upang lubos nating makumbinsi na ang pangako ng buhay ng Diyos ay tunay nga ba nating pagkatiwalaan. Ibig sabihin, marami pa rin sa atin ang may pagdududa or hindi naniniwala, dapat ba tayo talagang gawin ang mga kabanalan nito at hindi pa rin tayo lubos na nagtitiwala sa salita ng Ebanghelyo. Ang tanong ho, ilang beses na ho nating narinig ang Ebanghelyo at may mga hindi mananampalataya ay marami ng beses narinig din ang Ebanghelyo, ngunit ano ho ba sa palagay ho ninyo ang humahadlang upang sila ay lumapit sa Panginoon? Or kung tayo ay mananampalataya, is ano ang humahadlang upang gampanan mo ang iyong spiritual na paglago? Okay? Maaring karamihan ho ang sagot ho natin. Sabi nga ni Brother David kanina, hindi mo nararamdaman ang Panginoon. Welcome to the club, sabi nga niya. Okay, kadalasan, hindi ho natin nararamdaman ang Panginoon. Pangalawa, maaari mong nararamdaman din na hindi paglago. Parang sa iyong sarili, hindi ka lumalago sa iyong kabanalan. Itong masakit. Okay? Kung aminin mo, dahil kailangan mo nasa mood ka muna bago ka sumunod sa iyong spiritual na disiplina.
Kung ikaw ay nagtatrabaho, wala ka ng kalakasan. Pagod na. Kaya ayaw mo nang gawin ang iyong spiritual na paglago. At kung ganito ang iyong sagot, actually po, hindi kita matutulungan. Okay? At hindi ka matutulungan ng iyong sarili. Dahil ang puso mo na hindi makaramdam ay ayon sa iyong kagustuhan. Ibig sabihin, may gusto mo na mangyari na iyong nararamdaman bago ka sumunod. Kahit anong sabihin ngayon, is hindi ko kayang gawin yon o hindi mo kayang gawin yon. So ano ang kailangan natin gawin? Ano ang sinasabi ng Biblia? Lumapit ka kay Kristo ngayon, magtiwala ka sa Kanya, talikuran mo ang mahal mong ginagawa sa sanlibutan. Magsisi ka upang ang iyong paghahanap ay hindi maging iyong kapahamakan. Itong sinasabi ng Biblia. Lumapit ka kay Kristo. Magtiwala ka sa Kanya. Talikuran mo ang mga ginagawa mong gawain dito sa sanlibutan. Magsisi ka. Okay? Alam niyo ho ba sa isang hindi mananampalataya, tila imposible ito. Ibig sabihin, paano magiging solusyon ang kanyang mga nararamdaman sa paglapit sa Panginoon? Ang magtiwala ng lubos sa Kanya at unang-una sabihin sa Kanyang magsisi siya. Okay? Ngunit sa lahat ho, kabilang ho tayo rito, kailangan nating maunawaan na hindi kailanman sinabi ng Biblia na kailangan mo munang may maramdaman, na tama ang iyong nararamdaman, kung hindi kailangan mo munang magsisi at manampalataya. Ibig sabihin, hindi sinasabi kung ano ang dapat kalagayan ng iyong nararamdaman. Ang reklamo natin na hindi makaramdam ay isa lamang dahilan kung bakit ang iyong masamang puso upang ikaw ay bigyan ng katwiran at hindi ka lumapit sa Panginoon. Ang ibig sabihin, naghahanap ka lamang ngayon ng kadahilanan upang hindi ka lumapit sa Diyos. Parang ginajustify mo lamang ang iyong mga hindi pagsunod. Ang reklamo natin sa hindi makaramdam ay ang wika ng espiritu na mapagmataas sa kanyang sarili. Ibig sabihin, nagkakaroon pa rin sa kanya ang self-righteousness. Okay? Sapagkat inaasahan muna natin, may nais muna natin maramdaman. Nais muna natin maramdaman ang presensya ng Panginoon bago natin siya, o bago tayo humarap sa Kanya. Gawin ang mga karapat-dapat at magbigay sa Kanya ng kagalakan na tayo ay lumapit. Ang ibig sabihin, naghahanap muna tayo ng rason, ng dahilan. Sa palagay ho ba ninyo? Okay? Kung gayon, actually, ito ay nagpapakita ng self-righteousness. Ayon sa pakikibagay sa katwiran ng sarili, hindi sa paglapit o sa pag-asa sa sarili niya na subukin mong lumapit muna. Kaya hindi ho natin sinasabi na subukin mo naman ang Panginoon. Subukan mo naman lumapit sa Kanya. Hindi ho. Direct na sinasabi ho ng Biblia na ikaw ay dapat magsisi sa iyong mga kasalanan at lumapit. Hindi ho natin kailangan subukan. Okay? Ang reklamo natin na wika matinding kamangmangan, walang mabuting maidudulot ito sa simpleng pakiramdam. Alam niyo ho ba, pati ang mga diablo ay nakakaramdam. Ito ay isang sinabi ni Mark sa kanyang teksto na pati ang diablo ay nakaramdam ng takot nang makilala nila ang ating Panginoon Jesucristo. Anong ibig sabihin? Kahit ang mga diablo ay may pakiramdam din. So hindi sila nakabase sa kanilang pakiramdam. Ang reklamo mong hindi makaramdam ngayon ay ang maaaring magdala sa iyo sa maling relihiyon. Ibig sabihin, naghahanap ka ng isang relihiyon o isang church na kung saan pinapagaan ang iyong pakiramdam. Or mas mabuti mong nakikita ang iyong sarili na lahat ng mga bagay ay madali. Ito ngayon ay magdudulot sa atin ng maling relihiyon. Actually ho, maaari nating tanong ngayon,
hindi ho ba tayong mga Kristiyano ay tao rin. So kailangan din natin makiramdam. Tama po ba? Ibig sabihin, tayo ay mga tao pa rin. So kailangan pa rin importante pa rin ang nararamdaman. Actually ho, tama po yun. Ngunit, meron pa rin tayong tungkulin bilang isang mananampalataya. Ang tanong ho ngayon is, alin ang dapat mong unahin? Dapat bang unahin ang iyong pakiramdam? O dapat mong mahalin muna ang Diyos? Dapat mong maramdaman na ikaw ay isang manhid sa kasalanan. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan ngayon, iniiba ang iyong prioridad. Pinapriority mo ngayon ang iyong sarili kaysa sa Diyos. Alam natin na tayo makasalanan. Ngunit kung hindi tayo makaramdam ng sapat upang magtiwala at upang bumalik sa Diyos, upang tayo ay tumungo sa Kanya. Minsan, alam ho natin, ngunit dahil hindi natin nararamdaman ang mga bagay na kailangan o gusto nating maramdaman, ang feeling natin is parati tayong hiwalay sa Panginoon. Ang feeling ho natin is wala. Dahil ang kasalanan is lubos sa akin, hindi na nagtitiwala ang Panginoon sa akin. Okay? Nung pinag-aralan ho natin ang prodigal son sa Luke chapter 15, kung naalala ho natin, is nakita ho natin sa ating sermon, pinag-aralan natin ang tatlong karakter. Ang karakter ng ama, ang karakter ng panganay na anak, at ang karakter ng bunsong anak. Actually ho, si Pastor Ichabod Spencer ng 19th Century Presbyterian Church preacher, sinabi niya may nakita siyang kakaiba sa prodigal son. Ang sabi niya, naisip ng anak na sabihin sa kanyang ama, gawin mo na lamang akong isa sa iyong mga alipin. Nakita ni Pastor Spencer na nung sinabi ng kanyang ng bunsong anak, gawin mo na lamang akong isa sa iyong alipin. Naisip niya pa lamang ho yun. Nakita niya ang kamangmangan ng anak. Nakita niya ang kamangmangan ng anak. Nakita niya na ang alibungan ng anak ay hangal. Dahil, kaya mo bang sabihin yon sa iyong ama? Ituring mo na lamang akong isa sa iyong mga alipin. Hindi nakikita ng kanyang anak kung ano ang biyayang maibibigay ng kanyang ama. Ang mismong kaisipan ng bunsong anak ay malayo sa kanyang ama. Kaya nga, itinuring niya isa rin kaawa-awang hangal ang bunsong anak. Wala siyang alam na mabuti. Wala na siyang kayang mabuti. Nung siya ay nasa punto ng kanyang buhay na mamamatay siya sa gutom, doon pa lamang niya naisip ang kanyang ama. Kaya umuwi siya at nang matagpuan niya ang kanyang ama, natagpuan niya ang kanyang puso. Dahil naramdaman niya ang yakap ng kanyang ama. Naramdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang ama. So ipinapakita ngayon, ipinapaliwanag ni Pastor Spencer na sa lahat ng bagay upang tayo ay makatamasa ng ating tunay na nararamdaman, kailangan mo muna nating magtiwala. Ang lahat ng ating pananampalataya ay nag-uumpisa sa pagtitiwala. Karamihan ho sa atin, gusto mo nang may makitang dahilan bago magtiwala. Doon pumapasok yung kaisipan natin, to see is to believe. But ang isang mananampalataya, you should believe first. Then you will see. Hindi po pwedeng subukan mo muna. Hindi maaari natin subukan mo muna ang Panginoon. Kailangan ho nating sumunod, magtiwala sa kanyang mga salita. Actually, ito ang mahirap gawin.
Ito ang tunay na mananampalataya, ang ipagkatiwala ang kaligtasan, ang kanyang seguridad at kinabukasan sa isang tao sa ating katauhan ng ating Panginoong Kristo. Kailangan muna may makita muna siyang dahilan upang magtiwala ho siya. Ang mananampalataya ho o ang Kristyanismo ay walang test drive. Katulad ng pinapangako ng mga LTO natin na upang tayo makakuha ng lisensya. Hindi mo muna kailangan mag-test drive upang ipakita na marunong ka mag-drive at makita na maganda ang iyong dinadrive, na kaya mong mag-drive ng sasakyan. Hindi ho ganon. Ang sinasabi ho sa atin dito, ang katotohanan, ang tunay na pananampalataya ay ang kabaliktaran nito. Nakaugat dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Na tayo ay mananampalataya sa pagkilos at pagtitiwala lamang sa mga katotohanan ng kanyang salita. Nothing more, nothing less. Walang ibang dahilan. Ang dahilan ng ating pananampalataya ay parating nakaugat sa salita ng Panginoon. Hindi sa ating kung ano ang gusto nating maramdaman. Ito ang sinasabi po ng Hebrews 11:1-13. Makipagbukas po kayo sa akin sa Hebrews chapter 11 verse 1-13. Sabi niya, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano't pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ibig sabihin, ang mga labi ng ating mga dating buhay ay ang ating pita ng laman, mga ating mga kagustuhan sa laman. Mas nais natin ang mga bagay na nahahawakan at nakikita. Kaya gustong-gusto muna ho natin may maramdaman na tunay ba ang ating pananampalataya, na kailangan mo munang maramdaman ang presensya ng Panginoon bago ka manampalataya. Actually ho, may katotohanan ho yun, ngunit ang sinasabi ho dito, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at kung hindi ka pa mananampalataya, is kailangan mo munang pagsisihan. Hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon hanggat ikaw ay nasa estado ng makasalanan spiritual. So sa katayuan ngayon, kahalintulad ng tungkulin ng doktrina ng progressive sanctification, kung paano tayo lumago kay Kristo. Ang kadalasan, nag-uugat ito sa hindi malinaw na pangunawa ng progressive sanctification. Ibig sabihin, hindi malinaw sa atin kung paano tayo lumago sa kabanalan. Nakakabahala ho ngayon, marami sa ating mga Kristiyano na tumitingin sa kanilang sarili, sa kanilang emosyon at personal na karanasan upang suriin ang katotohanan ito. Tinitingnan muna nila ang kanilang sarili sa kaunlad bago nila makita ang kanilang nararamdaman ay tunay. Actually, ito ang circular na itinuturo ngayon ng karamihang church, na kailangan mo munang makaramdam, damhin. Ngunit ang problema ho dito, paano kung hindi mo naramdaman? Or kung paano, is nandun ho tayo, ikaw lamang ang hindi nakaramdam. So hindi ho ba, wala na ho bang pagpapala ho nun? Actually ho, ito ang motibasyon ngayon ng mga lipunan, na sa paraan ng moral na pagkilos, ang paniniwala na lumapit muna sa katwiran ng batayan na tungo ay sa kanilang nararamdaman. Ang kanilang paglapit, paghikayat sa ebanghelyo ay kung ano ang kanilang nararamdaman. Kaya marami hong nagiging false
ah, tawag doon, na mananampalataya dahil nakabase ang kanilang pang-unawa sa Ebanghelyo sa kanilang nararamdaman. Ang pahayag ng katotohanan ng pundasyon ng Ebanghelyo ay nasasapawan ng kanilang nararamdaman. Ang makatwirang pag-iisip at pananaw ay paniniwala na nakaugat lamang sa dapat tama ang iyong nararamdaman. Actually, narinig ko to sa isang ng radyo na if it feels right, it must be good. Sabi niya. Kung tama ang iyong nararamdaman, kung maganda ang iyong nararamdaman, ibig sabihin tama ito. Nagiging universal ang kanilang pang-unawa sa Ebanghelyo. Actually ngayon ito ang ating pinakamabigat na suliranin bilang isang mananampalataya. Dapat nating maunawaan ang katotohanan ay dapat itinuturing natin nakabase lamang sa salita ng Panginoon. Kaya nga, tayo ay madaling tumingin sa ating sarili kapag hinahanap natin na patunay ng mga kaalamang ito. Madali tayong tumingin sa ating sarili. Kaya nga, madali tayong manghina sa ating spiritual na disiplina. Sabi ko nga kanina, pagod na ako ngayon. Hindi muna ako magbabasa. Hindi muna ako mananalangin. Or kung sakali, is kung ikaw ay nananalangin at ang dati mong pwesto ay nakaupo, ngayon ay nakahiga, baka pag-amen mo, umaga na. Nakatulog ka na pala dun sa iyong pananalangin. So, ito ang nakakalungkot. Ang mga pahayag ng katotohanan ay ang tiyak na matatag, hindi natin kanais-nais na marami. Malinaw ang deklarasyon, ang tama at mali, ang pumipigil sa ating personal na kalayaan. Nagiging emotional ho tayo. Ang nagiging dahilan ngayon ng ating paglago is kung tama ang ating nararamdaman. It's nakabase sa ating personal o mga emosyon na nararamdaman. Ito ang nakakatakot. Ang pagpapahayag ng sarili at emosyonal na katuparan ay itinuturing ngayon na tunay na espiritualidad. Nagiging tunay na ngayon to. Okay lamang ang mga bagay nito, ngunit kailangan ho nating tandaan, hindi ho ganito ang inuutos sa atin ng Panginoon. Ang inuutos ho natin is tumalikod tayo sa ating mga sariling kasalanan, magsisi. Ang kanyang pangunahing ito ang sinasabi ni David Wells sa kanyang pangunahing aklat, sinasabi niya, magsimula tayo sa isang pangunahing katotohanan ng kasulatan. Dapat always based on our practice sa biblical aspect. Ito ang Diyos na nakatayo, tingnan natin ang ating sarili. Tayo ay nakatayo sa Diyos na nakaharap sa atin. Tinatawag niya tayo upang lubusan ang ating sarili na lubayan, ang ating mga sariling pagkatao, at makilala natin ang kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang pinakamalalim na katotohanan na dapat nating maranasan. Na dapat ba nating sabihin, ito ang pinakamalalim na katotohanan na siyang nagsisimbolo sa ating mga nararamdaman. Hindi ho. Ito ang tunay na susi ng ating pagbabago. Kailangan natin makita muna na hindi ang ating sarili. It's not about us. It's all about the glory of our Lord. Tayo ngayon ay nag-iisip tungkol sa ating sarili, hindi ayon sa kalikasan ng tao, kundi ayon sa mismong ating sarili. Ibig sabihin, nilalang tayo ng Diyos na kanyang kawangis. Kasama ho doon ang kanyang kabanalan. Kung tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang kabanalan, hindi ba dapat tayo ay maging banal? Ayon sa kanyang pagkakalalang sa atin. Ngunit tayo ngayon, dahil sa ating kasalanan, ang ating katwiran ngayon ay nakabase kung ano ang nakabubuti sa ating sarili. Tayo ngayon ay nakahiligan ng tignan ang ating buhay. Unawain ang katotohanan ayon sa ating sarili. Iniisip na natin ang tama at mali ayon sa ating personal na paraan. Kuminsan, wala na tayong pakialam sa iba.
It's all about us. Sabi nga ni Brother David kanina, ang una nating parating tinitignan, ang ating sarili. Ang ating panloob na realidad sa isang tao ay tinuturing na pinakamahalaga at ito rin na hindi nakakaapekto sa ating obligasyon sa komunidad. Ngunit ang pangunawa natin ay mali sa ating nararamdaman, magiging mali rin ang ating pakiramdam sa Diyos. Dahil kung nakabase lahat sa ating pakiramdam, ibig sabihin, lahat ng mga ating pain, pagsubok na naranasan, hindi nakabase sa Panginoon. Dahil hindi nanggaling sa Kanya mga to. Nahirapan tayo. Ang ating sarili ay naghahangad lamang ng Kanyang kasaganahan. Ibig sabihin, ang ating sarili mas hinahanap kung ano ang mas nakakabuti sa Kanya. Wala itong naipapakitang dahilan upang mailigtas ang Kanyang sarili. Ang gusto niya is mailigtas sa sitwasyon na Kanyang kinalalagyan sa oras na yon. Kung nasa mababa siya ng Kanyang buhay, gusto niyang makawala agad sa punto ng buhay na yon. Nasa Kanyang pansarili pa rin ang Kanyang nararamdaman. Kaya nga, pwede kong sabihin, nasa generation tayo ng me generation. Papasok ngayon ang iglesia, kung ikaw ay isang membro ng iglesia, actually mas banayad ito. Mas malinis na anyo, mas pino. Kanya ni Jerry Bridges. Okay, respectable scene. Mas pino sa mga mananampalataya. Dahil nakita na ang kanilang mga panlabas na kasalanan, ngunit meron pa rin tayo nakatagong kasalanan at mas pino ito sa mga mananampalataya. Malaki ang pagbabago na nagaganap na panahon ngayon sa Kristyanismo sa pagsusuri ng katotohanan espiritual at sa katotohanan sa paglago sa kabanalan. Dahil dito ngayon, talaga kailangan natin, dahil dito ngayon, mas kailangan ho natin ngayon ang ating self-meditation, self-reflection. Doon pumapasok po sa atin ang ating spiritual na disiplina. Hindi natin makikita ang ating mga pagkakamali, ang mga maliliit na kasalanan hanggat hindi ho natin ina-analyze ang ating sarili. Sinusuri ang ating sarili sa mga natitira pa nating kasalanan. Kaya nga ho, mas pino, mas mahirap ipinpoint ito sa mga mananampalataya. Kaya kapag pinag-uusapan kung paano labanan ang kasalanan at lalago sa biyaya, ano ang ating unang naiisip? Meron hubang benefit sa akin? Inuuna muna natin kung ano ang magiging benefit sa ating sarili. Hindi muna natin kailangan itakwil ang ating sarili sa pagiging self-righteousness. Kapag tungkol sa pag-aaring ganap, madali nating sabihin ang ating pananampalataya. Ngunit pagdating sa sanctification, iba-iba ang ating pananaw. May mga extreme, dahil pinalaya na ako ng ating Panginoong Jesucristo. So lahat na ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. So hindi na ako kailangan gumawa pa ng sumunod ng paglago. Extreme ho yun. Meron naman na extreme, nasa kabilang banda, na kailangan niyang gawin ang mga bagay na disiplina ng espiritual, ngunit walang relasyon. Gusto lamang niyang ipakita na ginagawa niya ang mga bagay na ito upang makuha ang pagpapala ng Panginoon. Ang aklat tungkol sa sola fide o pananampalataya lamang ay totoo. Ngunit ang mga talakayan tungkol sa pagsisikap sa kabanalan ay kailangan pa rin nating gampanan. Kaya nga sa halip na pag-usapan natin na tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo, kadalasan ang ating kaisipan
kung ano ang nakakabuti para sa ating sarili. Mas pinipili natin ang konsepto ng emosyon o nararamdaman kaysa sa katotohanan na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas sa katuuhan ng ating Panginoong Kristo. Ang espiritual na kapanahunan natin ngayon ay sumasalungat sa damdamin. Ngunit dapat mo natin maunawaan na tayo dapat ay parating nakasentro, nakafocus sa ating Panginoong Jesus. Noon, karaniwan ang pagsasalita tungkol sa espiritual na paglago. Ngunit ngayon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat kang magtiwala at sumunod. To trust and obey. It's very simple. Actually, favorite ng mga anak ko ang song na yan. Okay? Pero napakahirap kung iyong isa sa buhay. Matinding, pwede kong sabihin na spiritual maturity ang kailangan na lahat na naranasan mo sa iyong buhay ay ipagkatiwala mo sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Bagamat marami ang taimtim na nagnais na maglingkod kay Kristo, maraming mananampalataya na kumbinsido na kailangan muna nilang maranasan ang kanilang emosyon upang sila ay tunay na sumunod. Sabi ng Romans 4:20-22, gayunman hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang ninuwalhati niya ang Diyos at lubos na niniwala ang kanyang gawain, ang Diyos sa kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang ng katwiran sa kanya. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma is ang iyong pananampalataya ngayon, ang siyang magbibigay ngayon ng luwalhati sa Panginoon Diyos na magbibigay sa iyo ng kalakasan na lubos ka magtiwala sa kanyang mga pangako. Ang focus ngayon sa panahon natin, dapat hindi sa pandama, kundi sa presensya ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig. Kaya ang tanong ho sa atin ngayon, nararanasan mo ba ang kasiyahan, kagalakan sa iyong pagsunod sa Panginoon? Ang ating kinatatakutan o marami sa mga atin ang kinatatakutan na maaari nating ang pagsunod ay walang malinaw na emosyon. Isang malamig na pagsunod lamang sa tungkulin. Huwag ho natin dapat isipin na yun na basta sumunod lamang ako nang walang nararamdaman. Dapat may pakiramdam pa rin ho tayo. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mo munang maramdaman upang ikaw ay sumunod. Dapat ituon natin ang ating focus sa Ebanghelyo. Magtiwala at sumunod sa Kanya. To trust and obey tungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Sa isang bansa, totoo po yun, na kung minsan kailangan mo natin maramdaman. Ngunit kapag ang tao ay nagbabago ng pag-uugali, nang walang katibayan, na sila ay may tunay na debosyon sa kanilang buhay na nakatuon sa ating Panginoon sa Kristo, tama ho ba? Tayo ay mabahala. Kailangan ho tayo magsisi. Tingnan ng ating sarili kung wala tayong kasiyahan sa ating pagsunod, kung wala ho tayong kagalakan sa pagsunod, kung tayo ay napipilitan lamang sa pagsunod, kung tayo ay dapat lamang dahil sinabihan tayo na gawin ang ating spiritual na disiplina, kailangan ho tayong mabahala. Dahil ito ay senyales ng legalismo or legalism. Tandaan po natin, dahil binihisan tayo ng katuwiran ni Kristo, so mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, tayo ay makasalanan, hindi tayo maaring lumapit sa isang soberano at banal na Diyos dahil siya ay banal. Ngunit nung ikaw ay nanampalataya na, meron ka na ng katwiran ni Kristo ngayon na siyang maaring bigyan natin ng pribilehiyo na tayo ay maaring lumapit na
sa kabanalan ng Diyos. So, wala mang mas nakamamatay sa pagkabalisa kaysa sa paghuhugas laban sa mga habag sa loobin mula sa marami pang nating kasalanan. Hindi pa rin tayo dapat mahulog sa isang uri ng modernismo na kung saan iniisip natin ang pag-ibig ng Diyos ay makukuha natin sa pagsunod. Hindi ho natin makukuha ang ating kaligtasan sa pagsunod. Tayo ay ligtas na. Ang isang mananampalataya ay ligtas na. Kaya kaya niya ngayon sumunod. Upang labanan ang mga ito, maaari nating magsabi na dapat tayong talikuran ang ating pangsariling kapakanan. Dapat tingnan natin ang ating tungkulin bilang isang pribilehiyo. Okay, actually ho, pwede kong ihalimbawa sa aming trabaho. Kadalasan pag binigyan mo ng trabaho ang isang empleyado, nang hindi niya dating trabaho, magrereklamo yan. Ang kanyang hindi ko trabaho to, bakit binibigay mo sa akin? Okay? Nakikita na ngayon, ang pagbibigay mo ng trabaho, hindi niya nakikita na bilang isang pribilehiyo, pagpapala, na alam mo, sa kabila ng hindi niya trabaho yun, ay kaya niyang gampanan ang pinapagawa mo sa kanya. Sa isang mananampalataya, dapat makita ho natin na ating paglago is isang pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang maging kawangis po natin ang ating Panginoong Hesus. It's a privilege. It's a pagpabala na isang makasalanan ngayon ay maaaring lumapit sa kabanalan, sa katuwiran ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya talikuran natin ang ating emosyon at matinding damdamin at emosyon. Kung hindi magtiwala sa kanyang mga salita upang tayo ay makasunod sa ating espiritual na disiplina. Kaya kung kayo po ay nararamdaman ang mga ganitong klaseng damdamin, hindi ka pa malaya sa alipin ng kasalanan. Ang sarili mo pa rin katuwiran ang iyong pinanghahawakan. At ang puot ng Diyos ay maaari mong maranasan dahil ito ang kabayaran ng kasalanan. Ikaw ay patungo sa impyerno. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus para tubusin ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa kanyang ginawa upang bigyan sila ng katwiran na makalapit sa soberano at banal na Diyos. Sa tulong ngayon ng Espiritu Santo, ang siyang magbibigay ng pangunawa sa katotohanan ito. Kaya po ang sinasabi ng Ebanghelyo, hindi ang iyong nararamdaman, kundi magsisi, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan. At sa iyong pananampalataya ngayon, ito ang maaari nating gawin. Malugod ang magtiwala at sumunod sa kanyang mga salita. May kagalakan ang ating puso upang maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito at salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay bigyan kami ng pusong mapagpakumbaba. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu ay makita pa ang aming mga natitirang kasalanan, matugunan ang mga ito, Panginoon. At ito ay aming magawan ng pagsisisi at makalapit ho kami sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At kami po ay lumagok na may kabanalan, na maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. At lang ito ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.